Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jervis TV, Manila. Anyway guys, wala nang buy to libre lang. Pulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. Sa topic natin po today's video, sports tayo. Gilas, Pilipinas, laglag na sa FIBA. Yan guys, kung napanood nyo kagabi, napakagandang laro. Sa unang laro, umabanti pa o lamang pa tayo yung Gilas Pilipinas. Pero kagaya ng dati guys, yung laro nila sa Dominican, sa Angola, sa una lang. Nung kalaunan, yung mga napaka-importanting quarter, yung fourth quarter, doon sila napag-iiwanan. Ganun lang, isang pattern lang ang nangyari sa ating Gilas Pilipinas kung mapansin nyo. At tsaka yung pass break pa rin, yun pa rin ang problema, yung unang na-discuss natin, di ba guys? Kung nasaan yung bola, nandun lahat yung Gilas. Kaya pagpasa doon sa kabila, wala na, pre na. Kaya inulan tayo ng 3 points. Inulan tayo ng 3 points ng Italia kagabi, guys. Yan ang nangyari. At bukod doon, maraming nagsasabi na mag-resign na talaga ito si Chat Reyes dahil nga parang mali na daw ang sistemang ginagawa niya. At sabi pa ng mga ibang kagaya nila Pido Arenzo, yung mga dating basketball player na PBA, lack of preparation. Talagang hindi ba sinabi natin yun na kulang sa preparation. At marami pa nagsasabi na kailangan daw magbuo na talaga ng isang team ng Panggilas. Kasi minsan nagkakaproblema tayo guys. Yung ano, 'di ba, yung panghihiram ng mga player sa PBA kasi minsan ayaw nilang ipahiram, baka nga naman may injury, binayaran nila yun, 'di ba? Tapos may injury lang, hindi na nila mapakinabangan. So siguro sa gano, kaya naman hectic talaga sa schedule. So yun ang nangyayari ngayon guys. Kaya sabi ng ibang yung mga bata na yung isapak natin diyan. Yun ang sabi nila. Kagaya nung sila Dwight Ramos, di ba? Sila AJ Edu, si Renz, si Kai Soto, mga 20-20 plus lang yun, 21, 24, 25. Dapat mga ganyan daw, yung kukunin. At kukuha na lang ulit sa mga NCAA, yung sa mga estudyante na magagaling na player. So, tama rin naman yun, di ba? Para at least mga iba. Kasi nga naman, pagka sa PBA, minsan nagkakaproblema sa schedule. Nawawalan ng panahon, kukunti lang. Kaya nga yung final kagabi, di ba guys, 90 sa Italia at 83 sa Pilipinas. So, konti lang naman. Nahabol pa nila, pumatak pa ng guys, ng 18 points. So, yun na nga, kaya nga malungkot pa rin kasi natalo tayo, di ba? Pero, mayroon pa silang chance, guys. Mayroon pa silang chance sa Paris Olympic naman. Kailangan bukas, guys, mayroon silang laro, supportahan natin. It's either China or South Sudan. Para doon naman sa ticket doon sa Paris Olympic. So, yun guys, ang daming comment talaga ngayon na lumalabas na dapat sana talagang pag-usayan na to FIBA kasi unang-una siyempre nakakaya, di ba? Dahil nga tayo host country, lalo na nung sa Philippine Arena, siyempre expected natin na manalo. Nasa atin yung crowd, napakaraming tao, di ba? Halos 50,000 na audience. Tapos matatalo lang. Tapos sumunod pa yung Angola at ngayon naman kagabi yung Italia. So, yun ang natin guys, yun ang dapat nating abangan. Kaya ngayon lang sinasabi nila na dapat meron na rin foreign coach, sabi niya, na parang sumabay na. Kasi parang napag-iiwanan na rin tayo sa coach eh. So, it's either mapa-coach Tabman yan o kaya sila Team Cone, kailangan meron pang mas magaling pa sa kanila sa ating Philippine team. So ayan guys, so ito pa lang si Soto, 21 years old lang. Si Edu, 23 years old. Si Renz Abando, 25. Saka si Dwight Ramos, 24. Di ba? Nakita naman natin napakaganda ng mga nilaro nito, di ba?
Itong si Renzo Bando, na-block pa niya yung isang NBA player ng Italia, di ba? Hihawan talaga, napakaganda ng kanyang performance. Ganon din kay Dwight Ramos, sila AJ Edu, napakaganda ng performance. Kung lahat, di ba? So, yun, si Dwight Ramos, naka 14 points siya versus sa Italia, napakaganda numero, 3 assists, 2 steal. Tapos yung si Jordan Clarkson, naka 23, 7 rebounds, at 6 assists. Diba? Kaya nga, umani ng batikos itong si Chat Reyes. At, hindi ko napansin kagabi guys, binubala si Chat Reyes ng mga audience natin. Kaya itong si Jordan Clarkson, medyo nalungkot siya. Sabi niya, it is just a little weird. Especially us hosting and us being a home country. But yeah, I don't really know about the situation. But it does at that point feel a little weird. It's out of the ordinary, honestly. So, medyo nadismaya sa mga audience dahil nga binuo itong si Coach Chat. At ito namang si Renz Bando nagbigay ng statement. Ang sabi niya, tao lang din tayo. Nagkakamali. Sabi ko nga, hindi ito yung right time para sisihin kung sino man. Pinaglalaban niya yung bansa natin at pinaglalaban namin. So, dapat sinusuportahan nyo pa rin siya. Dahil kay Coach Chan. Dumipensa sila guys. Kay Chat Reyes. So, yun na nga guys. Bukas, abangan natin. August 31, 8 p.m. may laban ulit sila. Wear blue. Magsuot tayo ng blue. Ako yung gilas ko ulit kahit online lang ako guys. Isusuot ko yun. So, yan guys, yung nakita natin talagang pagkakamali kung anong nagawa nila dun sa Dominican. Naiiwanan sila sa fast break, di ba? Laging may open. Yung teamwork halos napupunta lang kay Jordan Clarkson pag napapagod na siya, nawawala na. Siyempre, tao lang din niya napapagod din, di ba? Sumasablay din ng mga salta. Pero maganda nilaro niya. At sila Abando, yan sila Edu. So, kailangan ng teamwork pa rin, ha? Kahit na mapagod itong si Jordan Clarkson, ay meron pa rin, di ba? Meron pa rin bubuga. Kasi 18, di ba? Nahabol nga nila in 1 to 2 minutes lang yun, guys. Nakahabol sila. Napadown nila hanggang 8 lang, di ba? 18 yun eh. Ang laki ng lamang pero kinapos pa rin sa oras. Kasi yun pa naman ang importante, yung oras. Doon pa sila kinapos. Kaya sana supportan pa rin natin dahil lalaban pa sila guys. Dalawang laban pa ngayon. It's either China or South Sudan or Puerto Rico yata. So bukas abangan natin, maglalabas lang ng update yan para panoorin natin sa online. Ang Gilas Pilipinas. Right? So thank you very much po.